Darating ang araw na makikita niyo siyang nakaluhod sa aking paanan, namamalimos ng kahit katiting na awa sa gitna ng marangyang pagtitipon. Ang lalaking akala niya ay hari ng mundong ito ay magiging isang hamak na anino na lamang sa ilalim ng aking mga hakbang. Ngunit bago ang matamis na paghihiganti, may isang lihim na nakatago sa likod ng bawat pirma sa mga dokumentong hawak ko ngayon. Isang katotohanang wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi pa rin mawala sa aking pandinig ang mga salitang binitiwan niya. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Maya, she's just a figurehead, baby. Isang dekorasyon lang siya para makuha ko ang tiwala ng board at ang pirma ng matandang Don bago ito mamatay. Don't worry. Sa'yo ang lahat ng ito kapag natapos na ang palabas. Nakatayo ako sa likod ng makapal na pintuan ng VIP dressing room sa gitna ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng Dawn Industries. Ang boses na iyon ay kay Adrian, ang aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng legacy ng aking ama. At ang boses na tumugon sa kanya na puno ng malanding hagikik ay ang babaeng ipinakilala niya sa akin bilang kanyang bagong assistant, si Celeste. Pero paano kung mahalata niya, Adrian? Masyadong matalino si Maya pagdating sa records, wika ni Celeste, na tila may halong pambubuyo. Matalino? Masyado siyang lunod sa pag-ibig sa akin para makita ang totoo. She's blinded by her own loyalty. Pagkatapos ng speech niya mamaya, kailangan ko lang siyang paikutin ng kaunti at ibibigay niya sa akin ang natitirang shares ng ama niya nang walang tanong-tanong. Sagot ni Adrian na may kasamang tawa na tila isang patalim na humihiwa sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, ang sakit na dapat sana ay magpabagsak sa akin ay tila naging yelo sa aking mga ugat. Walang luhang pumatak. Ang tibok ng puso ko ay naging tila isang mabigat at matatag na tunog ng martilyo. Bawat pintig ay nagpapatibay sa aking desisyon. Hindi ako ang Maya na kanilang inaasahan. Hindi ako ang martir na iiyak sa sulok habang ninanakaw ang aking korona. Narinig ko ang mahina at sunod-sunod na pagtama ng mga daliri sa pintuan. Ang aking sekretarya, si Sarah, ay nasa labas. Ma'am Maya, 5 minutes na lang po bago ang inyong speech. Nakahanda na po ang lahat sa main hall. Ang tawag niya, na may halong pagmamadali. Sandali lang, Sarah. Lalabas na ako, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado, ni walang bahid ng panginginig. Tumingin ako sa salamin. Ang suot kong itim na gown ay tila isang balute. Kinuha ko ang aking lipstick at naglagay ng kulay na kasing pula ng dugo. Isang babala na hindi nila mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Tiningnan ko ang tablet na naglalaman ng speech ko para sa gabing ito. Punong-puno ito ng mga pasasalamat para kay Adrian, mga parangal sa kanyang husay sa pamumuno, at mga pangakong susuportahan ko siya hanggang sa huli. Sa loob lamang ng 3 minuto, mabilis na kumilos ang aking mga daliri. Binura ko ang bawat salitang naglalarawan ng pagmamahal. Pinalitan ko ito ng mga malamig na numero, ng mga ulat ng audit na lihim kong ipinagawa noong nakaraang linggo, at ng mga talatang magbubukas sa mga mata ng board members tungkol sa tunay na kalagayan ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Adrian. Hinubad ko ang aking singsing sa kasal. Ang diamante nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng dressing room. Ngunit para sa akin, isa na lamang itong pirasong basag na kristal. Naramdaman ko ang marka ng singsing sa aking daliri. Isang pulang bakas na tila sumasalamin sa aking pagkamuhi. Isinilid ko ito sa bulsa ng aking gown at muling isinuot ang aking maskara ng pagiging isang perpektong asawa. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin si Adrian. Nakangiti siya. Ang kanyang suit ay walang lukot. Mukhang isang kagalang-galang na CEO. Lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng init ay tila ngayon ay isang malamig na kamay ng kamatayan. Are you ready, my queen? This is our night. The board is waiting for your endorsement.
Bulong niya sa aking tainga. I am more than ready, Adrian. Mityan ang aking tugon. Ninitian ko siya. Isang niting hindi umaabot sa aking mga mata. Isang niting tanging isang mangangaso lamang ang makakapagbigay sa kanyang biktima. You have no idea how much I've waited for this moment. Good. Don't forget to mention the new investment plan. Kailangan natin ang boto nila bago matapos ang gabi. Paalala niya, habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang tinitingnan ang dilim na bumabalot sa aking anyo. Naglakad kami patungo sa main hall. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang tunog ng aking matulis na takong sa sahig ay nagpapaalala sa akin na bawat segundo ay mahalaga. Pagpasok namin, bumungad ang masigabong palakpakan ng daan-daang mga panauhin. Nakita ko si Celeste sa unahan, may hawak na baso ng champagne at binigyan ako ng isang mapanuring tingin na tila ba ay tapos na ang laban at siya na ang nagwagi. Hindi ko siya pinansin. Umakyat ako sa entablado. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok sa akin, nakakasilaw. Lunit malinaw ang aking paningin. Ang relo sa dingding ay tumitik-tik. 5 segundo na lang. Inayos ko ang mikropono. Tumingin ako sa madla at pagkatapos ay tiningnan ko si Adrian na nakaupo sa unang hanay. Kampanteng nakasandal at naghihintay ng aking papuri. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang 30 taon ng Dawn Industries. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang tunay na halaga ng katapatan at ang malaking presyong binabayaran natin para sa mga lihim na itinatago sa likod ng mga ngiti. Napansin ko ang bahaging pagbabago sa mukha ni Adrian. Ang kanyang kampanteng ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagtataka at unti-unting kaba. Hindi ito ang speech na pinagkasunduan namin. Bago tayo magpatuloy sa anumang anunsyo, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay pumailan lang sa buong hall. Gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang espesyal na ulat na kakadating lang sa aking mesa. Isang ulat na magpapatunay kung sino talaga ang nagmamalasakit sa kumpanyang itinayo ng aking ama at kung sino ang mga anay na unti-unting kumakain sa ating pundasyon. Pinindot ko ang remote ng projector. Sa halip na, ang aming mga larawan bilang power couple, ang lumabas sa malaking screen ay ang mga dokumento ng illegal na paglilipat ng pondo mula sa legacy fund ng aking ama patungo sa isang offshore account na nakapangalan kay Celeste at Adrian. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong hall bago ito napalitan ng mga bulungan na tila isang papalapit na bagyo. Tumingin ako kay Adrian. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na isang button. Isang maikling mensahe ang lumitaw sa aking screen. Transfer complete. Accounts frozen. Adrian, tawag ko sa kanyang pangalan sa harap ng lahat. Ang aking tinig ay kasing lamig ng yelo. Ang akala mong dekorasyon ay tapos na sa kanyang palabas. Welcome to your downfall. Hindi pa man siya nakakatayo para sumagot. Ang tunog ng pagbukas ng malalaking pinto ng hall ay narinig ng lahat. 2 lalaking nakabarong at may mga badge ang pumasok. Dahan-dahang naglalakad patungo sa harapan. Ang bombang itinanim ko sa loob ng dressing room ay sumabog na, at ang usok nito ay sisiguraduhing wala silang mapagtataguan. Ang bawat bulungan sa loob ng ballroom ay tila mga bubuyog na pilit sumisiksik sa aking pandinig. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid sa entablado. Nakita ko ang pagpasok ng mga tauhan mula sa Securities and Exchange Commission kasama ang mga abogado ng pamilya Don. Ang kanilang pagdating ay tila isang hatol na hindi inaasahan ng lahat, lalo na ni Adrian. Maya, ano ang kahulugan nito? This is a misunderstanding. Bakit mo ginagawa ito sa harap ng maraming tao? Ang narinig kong sigaw ni Adrian mula sa ibaba. Sinubukan niyang umakyat sa entablado, ngunit mabilis siyang hinarang ng aking mga security personnel. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang
ay ngayon ay namumula sa galit at hiyang nararamdaman. Hindi ko siya sinagot sa gitna ng maraming tao. Sa halip, dahan-dahan akong bumaba ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay tila isang mabigat na pasya na hindi na kailanman mababago. Nilampasan ko siya na tila isa lamang siyang hangin. At dumiretso ako sa VIP holding room kung saan alam kong susunod siya para kumprontahin ako. Hindi nga ako nagkamali. Sumunod siya at kasunod niya, ang babaeng kanina lang ay kakuwentuhan niya sa dressing room. Si Celeste. Maya, explain this to me right now. You just ruined my reputation and the company's image. Ang bulyaw ni Adrian pagkapasok niya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng impyerno. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang emosyon ang aking mukha. Reputation, Adrian? Alin doon? Ang reputasyon mo bilang isang magnanakaw o bilang isang asawang walang utang na loob? Bago pa makasagot si Adrian, humakbang pasulong si Celeste. Ang kanyang mga mata ay tila nanginilid ang luha. At dahan-dahan siyang yumuko upang kunin ang aking kamay para magmano. Isang tradisyon ng paggalang na ngayon ay tila isang lason sa aking balat. Madam Maya, pakiusap po, huwag niyo po kaming pag-isipan ng masama. Assistant lang po niyo ako, at lahat ng ginagawa ni Sir Adrian ay para lamang sa ikabubuti ng kumpanya. Nagtatrabaho lang po ako. Ang malambing at tila nagmamakaawang boses ni Celeste. Ang kanyang pagiging pa-victim ay tila isang masterclass sa panlilinlang. Binawi ko ang aking kamay ng marahas. Huwag mo akong mahawakan, Celeste. Ang pagmano mo ay hindi makakapagtakip sa baho ng ginagawa niyo. Tumingin ako kay Adrian na ngayon ay sumusubok na namang gumamit ng gaslighting. Maya, listen to me. Masyado kang pagod. Masyado kang nagiging emosyonal. Celeste is just helping me fix the mess your father left behind. Ang mga records na ipinakita mo, they were misinterpreted. Let's talk about this at home, privately. Masyadong malaki ang perang nawawala para sabihing misinterpretation lang ito, Adrian. Ang malamig kong tugon. I saw the transfer. 500 million pesos from my father's legacy fund diretso sa isang account na nakapangalan kay Celeste. Is that how you fix my father's mess? By stealing from his grave? Sandaling natigilan si Adrian. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Napansin ko ang suot na alahas ni Celeste. Ang mga hikaw na yon, mga diamanteng hugis patak ng luha. Naalala ko ang sinabi ni Adrian noong nakaraang buwan na ang mga iyon ay regalo mula sa isang business partner para sa akin. Ngunit nawala daw sa courier, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Maganda ang mga hikaw mo, Celeste. Bagay na bagay sa isang magnanakaw. Lalong naging malakas ang paghikbi ni Celeste, pilit na nagtatago sa likod ni Adrian. Sir Adrian, natatakot po ako. Bakit po galit na galit si Madam sa akin? Maya, stop attacking her. She has nothing to do with this. Ang pagtatanggol ni Adrian. You're acting like a mad woman. This is why I didn't want you involved in the business. Wala kang alam kundi ang magselos at manira. Wala nga ba akong alam? Inilabas ko ang isang itim na folder mula sa aking bag. Alam ko rin ang tungkol sa mga peking audit reports na pinipirmahan mo. At higit sa lahat, alam ko kung bakit nakuha ni Celeste ang mga medical records ni Papa bago pa man siya mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Adrian sa huling sinabi ko. Ang kanyang kaba ay hindi na maitago. What are you talking about? Bakit nasa kanya ang mga records ni Papa? Bakit may mga pirma ni Celeste sa mga hospital bills na hindi ko naman alam? Ang tanong ko. Ang boses ko ay unti-unting bumababa, ngunit mas nagiging matalim. Hindi siya nakasagot. Lumakad ako patungo sa mesa at kinuha ang aking gamit. Huwag mong isiping matatapos ito sa gabing ito, Adrian. Ang bawat sentimo, ang bawat kasinungalingan at ang bawat sakit na idinulot mo,
Sisiguraduhin kong babalik sa'yo ng 100 ulit. Lalabas na sana ako nang mapansin ko ang isang maliit na bote ng gamot na nalaglag mula sa coat ni Adrian nang subukan niyang pigilan ako kanina. Dahan-dahan ko itong pinulot. Walang label ang bote, ngunit pamilyar sa akin ang hitsura ng mga tableta sa loob. Ang mga ito ay kamukha ng maintenance medicine ni Papa, ngunit may kakaibang kulay. Bigla kong naalaala ang mga huling araw ni Papa. Ang kanyang mabilis na panghihina, ang kanyang pagkalito, at ang biglaang paghinto ng kanyang puso. Tumingin ako kay Adrian. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang reputasyon, kundi para sa isang krimeng mas malalim pa sa pagnanakaw. Adrian, ano ito? Ang tanong ko. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. It's nothing. Gamot ko lang yan para sa stress. Ang mabilis niyang sagot. Pilit na inaagaw ang bote sa aking kamay. Iniwas ko ang aking kamay at mahigpit na hinawakan ang bote. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na kilabot sa aking buong katawan. Hindi lamang pera ang ninakaw nila. Hindi lamang tiwala ang sinira nila. Tumingin ako sa bote, at pagkatapos ay sa asawa kong tila isang estranjero na sa aking paningin. Isang katotohanang mas madilim pa sa aking inaasahan ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang aking ama ay hindi namatay sa natural na dahilan. Ang bote ng gamot na hawak ko ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Kasing bigat ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa aking isipan. Hindi lamang pera ang ninakaw ni Adrian. Ninakaw niya ang pagkakataon kong makasama ang aking ama sa huling sandali nito. Ngunit sa gitna ng naggangalit na emosyon, nanaig ang aking katuwiran. Hindi ako pwedeng sumabog ng walang sapat na bala. Kinaumagahan, matapos ang iskandalosong gabi sa anibersaryo, nagtunggo ako sa isang maliit at tago na tea house sa labas ng syudad. Doon ay naghihintay ang isang babaeng matagal ko nang hindi nakikita, si Tita Elena. Siya ang dating Chief Financial Officer ng aking ama at ang tanging taong mas pinagkakatiwalaan ni Papa kaysa kanino man. Nabalik ang aking gunita sa mga hapon noon bata pa ako, kung saan naririnig ko ang kanilang tawanan habang nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng Dawn Industries. Maya, iha, bati niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang aking mga kamay. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, ngunit hinarang ni Adrian ang lahat ng komunikasyon ko sa'yo. Sinisiraan kanya sa board members, Maya. Sinasabi niyang hindi ka na matino at ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang pondo. Alam ko na po, Tita Elena, tugon ko. Ang aking tinig ay matatag. Ngunit hindi niya alam na bago pa man niya ako subukang ilubog, ay nakatayo na ako sa pampang at pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Kailangan ko ang tulong niyo para mahanap ang mga tunay na audit records na itinago niya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Maya. Utang ko ito sa iyong ama. Wika ni Tita Elena na may kasamang determinasyon. Pagbalik ko sa opisina, tumambad sa akin si Adrian. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging maamang asawa. Galiting inalapag ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa aking mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang babala. Sign these, Maya. Nayon din. Ang utos niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. It's a power of attorney. Dahil sa ginawa mong eksena kagabi, nagkagulo ang mga investors. Kailangan kong ipakita sa kanila na kontrolado ko pa rin ang sitwasyon at ang iyong mga shares. You're mentally unstable, and I'm just doing this to protect you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Protect me? O protektahan ang iyong sarili mula sa kulungan? Huwag mo akong galitin, Maya. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya mo. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin sa pag-aalaga sa kumpanyang ito habang nagluluksa ka. Ang sigaw niya, pilit na ginagamit ang moralidad para pasunurin ako. Kinuha ko ang panulat.
Tiningnan ko siya ng diretso sa mata habang dahan-dahan kong inilalagda ang aking pangalan. Ngunit hindi niya alam, ang panulat na gamit ko ay may espesyal na tinta na ginagamit sa mga legal na bitag. Isang pirma na magiging invalid sa oras na lumabas ang ebidensya ng kanyang pandaraya. Sa kanyang paningin, nanalo siya. Sa aking paningin, pinalalim ko lang ang hukay na kanyang paglulubugan. Bago matapos ang araw, nagtungo ako sa lumang planta ng Dawn Industries. Doon, sinalubong ako ng mga manggagawang ilang dekada nang nagsisilbi sa aming pamilya. Ang amoy ng langis at bakal ay nagpaalala sa akin ng pawis at sakripisyo ng aking ama. Ang mga mukha nilang pagod ay biglang nagliwanag nang makita ako. "Mamaya! Akala namin ay nakalimutan niyo na kami." Wika ng isang matandang foreman, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Simula nang maupo si Sir Adrian, kinalimutan na ang aming mga benepisyo. Ang utang na loob namin sa tatay niyo ang tanging dahilan kung bakit kami nananatili. Dito ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking tungkulin. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Hindi ko kayo pababayaan. Ang Dawn Industries ay sa inyo rin. Hustisyang ibabalik ko sa plantang ito. Maraming salamat ang aming reyna ng Dawn. Ang sabay-sabay nilang tugon. Isang titulong nagbigay sa akin ng bagong lakas. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan sa gitna ng madilim na parking lot, nakaramdam ako ng isang kakaibang presensya. Isang itim na sedan ang dahan-dahang gumagalaw sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang tunog ng gulong sa graba ay malinaw sa aking pandinig. Hindi ito sasakyan ng kumpanya. Binilisan ko ang aking hakbang. Naramdaman ko ang pagbilis din ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaalarma. Nang makapasok ako sa aking sasakyan at paandarin ito, mabilis ding sumunod ang itim na sedan. Sa bawat kanto na aking likuan, nananatili itong nakabuntot, tila isang anino na hindi ko matakasan. Sino ang nagpadala sa kanila? Si Adrian ba? O ang misteryosong nagpadala ng mensahe sa akin nung isang gabi? Biglang bumukas ang malalakas na ilaw ng itim na sedan na naging sanhi ng aking pagkasilaw sa rear view mirror. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang figura sa loob ng kabilang sasakyan. Isang figurang tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy sa gitna ng dilim. Nakatakas ako mula sa itim na sasakyang bumubuntot sa akin sa pamamagitan ng pagpasok sa isang mataong parking lot ng mall bago tumuloy pa uwi. Pagdating ko sa aming tahanan, isang palasyong itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan, bumungad sa akin ang isang eksenang tila hango sa isang murang dula. Sa paanan ng engrandeng hagdanan, nakahandusay si Celeste habang humihitbi, hawak ang kanyang paa. Si Adrian ay nakaluhod sa kanyang tabi. Ang muka ay punong-puno ng pag-aalala na kailanman ay hindi niya ipinakita sa akin. Sa itaas ng hagdan, nakatayo ang aking biyenan na si Tita Cora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ako. "Maya! Hayop ka! Anong ginawa mo sa bata?" Ang sigaw ni Tita Cora. Ang boses niya ay tila matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng mansyon. "Madam, pakiusap po, huwag niyo na po akong saktan. Aalis na po ako kung iyon ang gusto niyo." Ang narinig kong pabulong na pagsusumamo ni Celeste, sapat na para marinig ng lahat sa loob ng silid. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanila. Hindi ako tumakbo, hindi ako nagpakita ng gulat. Nanatili akong diretsyo at malamig. Wala akong ginagawa sa kanya. Kadarating ko lang. "Walang ginawa. Nakita ni Celeste ang pag-alis mo kanina at muntik na siyang mahulog dahil sa pagmamadali mong itulak siya." Ang dagdag ni Adrian habang tinutulungan si Celeste na makatayo. "You're getting dangerous, Maya. Selos na selos ka na ba? At pati ang kaligtasan ng ibang tao ay idadamay mo." "Selos? Hindi yun selos, Adrian. Yan ay tinatawag na pandire," ang sagot ko.
Ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Lumapit sa akin si Tita Cora at itinuro ang aking mukha. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa anak ko, matagal nang lulog ang pangalan ng mga Don. Isipin mo ang lahat ng sakripisyo namin para manatili kang maayos sa harap ng publiko. Tapos ganito ang igaganti mo? Mag-sorry ka kay Celeste. Ngayon din. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi, ngunit walang bahid ng saya. Mag-sorry? Para sa isang krimeng hindi ko ginawa? Tita Cora, baka nakakalimutan niyo kung kaninong mansyon ang kinatatayuan niyo ngayon. Ang utang na loob ay hindi bayad sa pagnanakaw niyo sa pamilya ko. Sa gitna ng tensyon, inihanda ko ang aking recorder sa bulsa. Hinayaan ko silang magsalita. Hinayaan ko silang ilabas ang lahat ng kanilang kamandag. Masyado ka nang matapang dahil sa tingin mo ay hawak mo pa rin ang kumpanya. Ang bulyaw ni Adrian. Ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Celeste is carrying my child. Magkakaroon na ako ng tagapagmana, Maya. Isang tunay na Don na hindi galing sa isang babaeng kasing lamig mo. Tila tumigil ang mundo sa sinabi ni Adrian. Tumingin ako kay Celeste at nakita ko ang isang mabilis at mapanuyang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi bago siya muling nagkunwaring umiiyak. Ang sakit ay naroon, nanunuot sa aking dibdib. Ngunit mas matindi ang aking kuryosidad. Napansin ko ang isang piraso ng papel na nakalabas sa kanyang bag na nakalagay sa sahig. Isang medical certificate mula sa isang Dr. Mendoza. Familiar sa akin ang pangalang iyon. Si Dr. Mendoza ay ang doktor na natanggalan ng lisensya dahil sa paggawa ng mga pekeng medical documents. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas. Buntis? Ang tanong ko. Ang aking boses ay tila isang bulong sa gitna ng hangin. Sigurado ka ba, Adrian? O baka naman pati ang anak na yan ay isa lamang sa mga ilusyong binuo nyo para makuha ang gusto nyo? How dare you! Ang sigaw ni Tita Cora, sabay hablot sa aking braso. Adrian, hindi na natin pwedeng hayaan ang babaeng ito dito. Sinasaktan niya ang mag-ina mo. Hinarap ako ni Adrian. Ang kanyang anyo ay puno ng poot. Dahil sa kondisyon mo, Maya, dahil sa tingin ko ay nawawala ka na sa sarili mo, nagdesisyon na ako. I've arranged for you to stay at the rest house in Batangas. You need professional help. Doon ka muna, habang inaayos ko ang lahat ng gusot na ginawa mo sa kumpanya. Professional help? O gusto mo lang akong ikulong para hindi ako makasagabal sa mga plano nyo? Ang tanong ko habang dahan-dahang binabawi ang aking braso mula sa pagkakahawak ni Tita Cora. Isipin mo ang gusto mong isipin. Pero bukas na bukas din, aalis ka. Ang huling sabi ni Adrian bago niya binuhat si Celeste na tila ba ay isang marupok na kristal. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malawak na hall. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong sa akin ng panganib. Tumingin ako sa itaas, kung saan ang portrait ng aking ama ay nakasabit. Hindi ko sila hahayaang manalo. Ang Batangas Rest House ay hindi kulungan para sa akin. Ito ang lugar kung saan itinago ng aking ama ang kanyang mga huling lihim bago siya pumanaw. Kung doon nila ako gustong dalhin, doon ko sisimulan ang kanilang katapusan. Ngunit bago ako umakyat sa aking silid, nakita ko si Celeste na nakasilip mula sa pintuan ng guest room. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng luha. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplus ang kanyang tiyan, sabay kindat sa akin bago isara ang pinto. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan patungo sa Batangas ay tila isang hakbang palayo sa sibilisasyon. Ngunit para sa akin, ito ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon habang pinapanood ang naglalakihang puno sa gilid ng daan. Sa paningin ni Adrian,
Itinatapon niya ako sa isang lugar kung saan wala akong kapangyarihan. Ngunit ang hindi niya alam, ang rest house na ito ang naging kanlungan ng aking ama sa kanyang mga huling buwan. At dito niya itinago ang mga piraso ng katotohanang hindi kayang burahin ng kahit anong kasinungalingan. Pagdating ko sa lumang mansyon na nakaharap sa dagat, sinalubong ako ni Mang Kanor, ang matagal ng katiwala ng aming pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot nang makita ang aking kalagayan. Ngunit isang mabilis na pagtango ang ibinigay ko sa kanya. Isang senyas na kami lang ang nakakaalam. Ma'am Maya, nakahanda na po ang silid nyo. Pasensya na po at hindi namin inaasahan ang biglaan ninyong pagdating. Wika ni Mang Kanor habang kinukuha ang aking mga gamit. Salamat, Mang Kanor. Gusto ko sanang mapag-isa muna. Sagot ko habang pinagmamasdan ang paligid. Nang masiguro kong nakaalis na ang mga tauhang ipinadala ni Adrian para magbantay sa akin, mabilis akong kumilos. Hindi ako nagpahinga. Tinungo ko ang silid aklata ni Papa, isang silid na amoy lumang papel at tabako. Naalala ko ang sinabi ni Tita Elena. Ang susi ay nasa alaala ng iyong ama. Hinanap ko ang isang particular na bahagi ng sahig sa ilalim ng mabigat na mesang gawa sa Nara. Narinig ko ang mahinang tunog ng kahoy na tila may bakanting espasyo sa ilalim nito nang dahan-dahan ko itong kumatok. Gamit ang isang maliit na pait na itinago ko sa aking bag, dahan-dahan kong inangat ang isang piraso ng tabla. Sa ilalim nito, nakatago ang isang maliit na metal na kahon. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginig habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang orihinal na journal ni Papa at isang flash drive. Binuksan ko ang journal at doon ko nabasa ang kanyang huli mga salita. Alam ko ang ginagawa ni Adrian. Sinusubukan niyang lasonin ang kaisipan ng board members laban sa akin. Ngunit higit sa lahat, natatakot ako para kay Maya. Kung may mangyari sa akin, kailangan niyang mahanap si Gabriel. Si Gabriel ang tanging makakapagligtas sa Dawn Industries. Gabriel? Sino si Gabriel? Wala akong matandaang kaibigan o kamag-anak na may ganoong pangalan. Habang malalim ang aking pag-iisip, narinig ko ang malalakas na yabag ng mga sapatos sa labas ng silid. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis kong itinago ang journal at flash drive sa aking damit. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Adrian. Ang kanyang muka ay hindi na ang maamong asawa. Ito ay muka ng isang taong handang pumatay para sa kanyang ambisyon. Ang ilaw mula sa hallway ay nagbigay ng mahabang anino sa kanyang anyo, tila isang halimaw na handang sumakmal. Akala mo ba ay hindi ko manalaman, Maya? Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng banta. Sinundan kita rito dahil alam kong hindi ka lang basta magpapahinga. Anong hinahanap mo sa silid na ito? Nagugunita ko lang ang aking ama, Adrian. Masama na ba ang dumaing sa sariling pamamahay? Ang malamig kong sagot habang tumatayo at humaharap sa kanya ng walang takot. Lumapit siya sa akin. Ang distansya namin ay halos isang dangkal na lamang. Naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa aking mukha. Huwag mo akong lokohin. Alam ko na may kinuha ang matanda bago siya mamatay. Ibigay mo sa akin ang dokumento at baka mapag-isipan ko pang hayaan kang mabuhay ng payapa rito. Wala akong alam sa sinasabi mo, pagmamatigas ko. Kahit nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso sa kaba. Biglang hinawakan ni Adrian ang aking panganang marahas. Pilit na inihaharap ang aking mukha sa kanya. You're a terrible liar, Maya. If you don't cooperate, I will make sure you never leave this place. At ang Celeste mo? Siya na ang tatayo bilang reyna ng Dawn habang ikaw ay nabubulok dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa kabila ng sakit. Ang reyna ay hindi kinukuha, Adrian. Ito ay isinisi lang. At kahit anong gawin mo, mananatili kang isang anino na nagnanakaw sa liwanag ng iba. Itinulak niya ako ng malakas, dahilan upang mapaupo ako sa lumang upuan.
Magpakasaya ka muna rito, Maya. Dahil bukas, sisiguraduhin kong wala ka ng babalikang kumpanya. Lumabas siya ng silid at narinig ko ang pag-lock ng pinto mula sa labas. Nakakulong ako. Ngunit sa loob ng aking damit, nararamdaman ko ang init ng journal ng aking ama. Ang bawat salita niya ay tila isang sandata na naghihintay na gamitin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa lihim na bulsa ng aking bag. May isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas ko ng mensahe, lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Nasa labas ako. Maghanda ka sa pagtakas. G. Gabriel, hindi sapat ang mga pader ng rest house na ito para ikulong ang isang babaeng wala nang takot na mawala ang lahat. Habang naririnig ko ang papalayong mga yabag ni Adrian, hindi ako natinag sa aking kinauupuan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang timer ng bombang ako mismo ang nagtanim. Kinuha ko ang journal at ang flash drive, isinuksok ang mga ito sa loob ng aking damit, malapit sa aking dibdib. Ang tanging lugar na hindi pa nila nagagawang lamigin ng husto. Narinig ko ang mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga dahong nagagasgas sa salamin ay tila isang senyales. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anino. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng mga puno, nakasuot ng madilim na jacket. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang maikling galaw na tila nagbibigay ng katiyakan. Maamaya? Isang pabulong na boses ang narinig ko mula sa ilalim ng pinto. Si Mang Canor iyon. Nakaalis na po ang mga tauhan ni Sir Adrian para mag-ikot sa paligid. Narito na po ang susi. Narinig ko ang pagpihit ng kandado, isang tuyot na tunog na tila musika sa aking pandinig. Bumukas ang pinto at sinalubong ako ng nag-aalalang mukha ni Mang Canor. Hindi na ako nag-aksyaya ng panahon. Salamat, Mang Canor. Huwag kayong mag-alala. Kukunin ko ang hustisyang nararapat para sa atin. Mabilis akong bumaba sa madilim na pasilyo ng mansyon. Sa halip na tumakbo palabas ng gate, tinungo ko ang daan patungo sa silong. Ang cellar, kung saan nakatago ang mga lumang alak ng aking ama. Ngunit bago ako makarating doon, isang kamay ang humawak sa aking braso mula sa dilim. Dito, ang boses ay malalim, kalmado, at puno ng otoridad. Napatingin ako sa lalaking nasa harap ko. Siya ang lalaking nakita ko sa labas. Matangkad, may matalas na panga, at mga matang tila nakakakita sa gitna ng kadiliman. Gabriel? Tanong ko. I am the debt your father collected for you, Maya. Ang maikling niyang sagot. Attorney Gabriel Valeriano. We don't have much time. Adrian is coming back. Akala niya ay tumakas ka na, pero alam kong may mas mahalaga kang gagawin dito. Kailangan ko siyang dalhin sa silong, ang waika ko. Ang aking tinig ay walang bahid ng takot. Doon siya magtatapat. Hindi nagtagal, narinig namin ang galit na sigaw ni Adrian mula sa itaas. Maya, alam kong wala ka na sa kwarto mo. Huwag kang magtago, hinding-hindi ka makakalayo sa akin. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa kahoy na sahig ay papalapit sa amin. Tiningnan ko si Gabriel. Handa na ba ang lahat? The link is active. The world is watching, whether they know it or not. Ang sagot ni Gabriel bago siya muling naglaho sa anino ng mga naglalakihang bariles ng alak. Pumasok ako sa gitna ng silong at binuksan ang isang maliit na ilaw. Naupo ako sa isang lumang silya. Hinihintay ang pagdating ng halimaw. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng cellar ng marahas. Iniluwa nito ang isang Adrian na hingal, ang kanyang mukha ay balot ng pot at pagkabaliw. Dito ka lang pala nagtatago. Ang boses niya ay tila isang asong ulol na nanggigigil. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Maya. Alam kong nahanap mo na ang itinago ng tatay mo. Huwag mo nang hintayin gumamit pa ako ng dahas. Anong dokumento, Adrian? Ang ebidensya na nilason mo ang gamot ni Papa? Ang tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling mahinahon.
kasing lamig ng simoy ng dagat sa labas. O ang katotohanang matagal mo nang binubulsa ang pondo ng mga manggagawa para itustos sa mga luho niyo ni Celeste. Wala kang mapapatunayan! Ang sigaw niya habang mabilis na lumalapit sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat at naramdaman ko ang diin ng kanyang mga daliri na tila gustong bumasag sa aking mga buto. Patay na ang matanda. Ang lahat ng records ay kontrolado ko. You are nothing but a delusional wife. I can lock you up in a mental facility and no one will question me. Sigurado ka ba, Adrian? Itinaas ko ang aking cellphone na nakapatong sa mesa. Ang akala mo bang seller na ito ay bodega lang? Papa installed high-definition security cameras here with live cloud streaming years ago for the insurance of his collection. And right now, the board of directors and our major investors are watching this very scene. Natigilan si Adrian. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa maliit na lens ng kamera na nakatago sa gilid ng isang bariles. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay biglang naging kasing puti ng pader. You wouldn't, ang nauutang niyang wika. I already did. Bawat salitang binitiwan mo, bawat banta mo, narinig nila, ang dagdag ko. And Gabriel is here to make sure every legal loophole you built is closed. Lumabas si Gabriel mula sa dilim. May hawak na tablet na nagpapakita ng mga mukha ng board of directors na puno ng pagkasuklam. Mr. Don, as of this moment, a temporary restraining order has been filed against you. You are stripped of your authority as CEO effective immediately. Hindi! This is a trap! Maya, you bitch! Susugurin sana ako ni Adrian nang biglang tumunog ang kanyang sariling cellphone. Isang tawag mula kay Celeste. Dahil sa katahimikan ng seller, narinig namin ang boses ni Celeste na puno ng takot at paghagulgol. Adrian! Adrian, nasaan ka? May mga pulis dito sa opisina. Niyari nila ang lahat ng accounts. Sinasabi nila na frozen na ang lahat. Adrian, anong gagawin natin? Niloko tayo ni Maya? Napaupo si Adrian sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang phone. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang hudyat ng kanyang pagkatalo. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinauupuan. Walang awa, walang lungkot. This is not just a trap, Adrian. Ang huli kong sabi habang dahan-dahan akong tumatayo. This is your funeral. At ako ang huling taong makikita mo bago tuluyang sumara ang pinto ng iyong mundo. Lumakad ako palabas ng cellar kasama si Gabriel. Iniiwan ng isang lalaking unti-unting nalalamon ng sarili niyang kadiliman. Sa labas, ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. May isang malaking piraso pa ng puzzle ang kailangang mahanap. Maya, tawag ni Gabriel habang papunta kami sa kanyang sasakyan. May isang bagay ka pang dapat malaman tungkol kay Celeste. Hindi lang siya basta assistant. Ano yon? Ang tanong ko. She's not just Adrian's mistress. She's the daughter of the man who tried to bankrupt your father 20 years ago. This isn't just about money, Maya. This is revenge. Napatigil ako sa paglakad. Ang bawat revelasyon ay tila isang panibagong alon na humahampas sa akin. Ngunit sa halip na malunod, lalong tumitibay ang aking pagkakahawak sa timon. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Dawn Industries ay tila isang martilyo na nagpapatatag sa aking pagbabalik. Hindi na ako ang asawang nanggagaling sa dilim. Ako na ang liwanag na maglalantad sa lahat ng kabulukan. Nakasuot ako ng isang puting power suit, malinis at walang bahid. Habang sa aking likuran ay naglalakad si Gabriel at ang mga abogado. Ang mga empleyado na dati ay umiiwas sa aking tingin ay dahan-dahang tumatabi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at paghanga. Good morning, Madam Maya. Bati ng receptionist. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa kaba at gelang. Tumango ako ng bahagya.
Ngunit hindi tumigil sa paglakad patungo sa opisina ng CEO. Ang silid na kailanman ay hindi naging karapat-dapat para kay Adrian. Pagbukas ko ng malaking pinto, bumungad sa akin ang isang eksenang puno ng kaguluhan. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig at sa gitna ng silid ay nakatayo si Celeste. Pilit na isinisilid ang mga mamahaling kagamitan sa kanyang bag. "Leaving so soon, Celeste?" Ang malamig kong tanong habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Napatalon si Celeste sa gulat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang kanyang pagiging artista. Mabilis siyang lumuhod sa aking paanan, hinawakan ang aking binti habang humahagulgol. "Madam Maya, pakiusap. Pinilit lang po ako ni Adrian. Siya po ang nag-utos sa akin na ilipat ang mga pondo. Natatakot po ako para sa anak ko. Pakiusap, huwag niyo kami ipakulong." Ang kanyang pagsusumamo, ang bawat salita ay punong-puno ng peking emosyon. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang aking mukha ay tila isang estatwa ng yelo. "Tumayo ka riyan, Celeste. Huwag mong madumihan ang sapatos ko. At itigil mo na ang drama tungkol sa anak mo." Kinuha ni Gabriel ang isang asul na folder at inilapag ito sa mesa. "Miss Celeste, we have the records from the real clinic. Ang Dr. Mendoza na nag-issue ng certificate mo ay matagal nang binayaran ni Adrian para gumawa ng kwento. You were never pregnant. You just used a pillow and a fake document to manipulate this family." Biglang tumigil ang pag-iyak ni Celeste. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang mapait at mapanuyang tingin. Tumayo siya at pinagpag ang kanyang damit. "So what? Adrian was stupid enough to believe it. And you? You're just a bitter wife who's about to lose everything anyway." Ang kanyang boses ay naging matalim. Wala na ang dating lambing. "Lose everything? Look around you, Celeste." Anmit yan ang aking sagot habang itinuturo ang screen ng computer na nagpapakita ng board meeting. "As of 10 minutes ago, the board has officially appointed me as the interim chairperson and CEO. You, on the other hand, are now facing charges of qualified theft and estafa." Bago pa makasagot si Celeste, bumukas muli ang pinto at pumasok si Tita Cora, ang ina ni Adrian. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot habang nakatingin sa akin. "Maya, ano itong naririnig ko? Pinalalayas mo ang anak ko sa sarili niyang kumpanya? Wala ka talagang utang na loob. Inalagaan ka namin, tinuring ka naming pamilya." "Pamilya?" "Tita Cora, ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng lason sa gamot ng taong nagbigay sa inyo ng marangyang buhay." Ang aking tinig ay pumailan lang, sapat na para marinig ng mga tauhan sa labas. "Ang lahat ng luho nyo, ang mga alahas mo, ang mga biyahe mo sa abroad, lahat yan ay galing sa pawis ng aking ama at ng mga manggagawang pinabayaan nyo." You can't do this! We have rights!" Ang sigaw ni Tita Cora. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. "Your only right now is to remain silent," ani Gabriel, habang naglalakad palapit sa kanya. "Dahil sa mga dokumentong nahanap ni Madam Maya, napatunayan namin na kasabwat kayo sa pagtatago ng mga illegal na transaksyon ni Adrian. Ang mansyon na tinitirhan nyo? It is now under forensic audit. Maari na kayong umalis bago pa dumating ang mga pulis para kaladkarin kayo." Napaupo si Tita Cora sa sofa. Ang kanyang kapalaluan ay tila biglang gumuho. Tumingin ako kay Celeste na ngayon ay sinusubukang tumakas patungo sa pinto. Ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 lady guards. "Kala niyo ba tapos na ito?" Ang huling hiyaw ni Celeste habang inilalabas siya ng silid. "Hindi niyo alam kung sino ang kinalaban niyo. Adrian will find a way. He will destroy you." "Hayaan mo siyang sumigaw, Maya." Bulaw ni Gabriel sa aking tabi. Ang mga taong tulad niya ay madalas na maingay bago tuluyang malunod. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng opisina. Nilapitan ko ang mesa ng CEO at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw nito.
Naramdaman ko ang lamig ng kahoy, ang amoy ng tagumpay na may halong pait. Kinuha ko ang intercom at nagsalita para marinig ng buong kumpanya. Attention everyone, this is Maya Don. Effective immediately, all operations under Adrian Don's management are suspended for investigation. To our workers, your withheld benefits will be released within 48 hours. The Don legacy is back in the hands of its rightful owners. Let's get back to work. Narinig ko ang mahinang hiyawan ng tuwa mula sa labas ng silid. Isang malaking pasanin ang tila nawala sa aking dibdib, ngunit alam kong may isa pang higanteng kailangang tumbain. Pumunta ako sa opisina ni Adrian, ang maliit na silid sa gilid, kung saan siya pansamantalang inilagay habang hinihintay ang mga awtoridad. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa sahig. Ang kanyang korbata ay nakakalag at ang kanyang buhok ay magulo. Nang makita niya ako, tumawa siya ng nakakatakot, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. You think you won, Maya? Look at your bank accounts. Look at the private equity I moved last night. Ang hamon niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. I may go to jail, but I will make sure you inherit a hollow shell. I destroyed everything you love, just like what your father did to us. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko. Ang aking puso ay muling bumilis ang pintig. Go on, check it. Ang lahat ng liquidity ng Don Industries, it's gone. I burned it all in a high-risk trade that failed on purpose. You have the name, Maya, but you have no money to pay your workers or your debts. You are the queen of nothing. Napatitig ako sa kanya habang naririnig ko ang tunog ng mga kagamitang nababasag sa kanyang galit. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking likuran. Darating ang sandali na ang bawat dumi na itinapon nila sa aking pangalan ay magsisilbing abono para sa mas lalong paglago ng aking kapangyarihan. Akala nila ay tapos na ako nang maubos ang pera ng kumpanya. Ngunit hindi nila alam na ang pinakamahalagang yaman ng mga Don ay hindi nakatago sa bangko, kundi sa katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang huling baraha ay hindi hawak ng isang talunan, kundi ng isang babaeng marunong maghintay sa tamang oras ng pagsingil. You are the queen of nothing, Maya, ang huling hiyaw ni Adrian, bago siya kinaladkad ng mga pulis palabas ng gusali. Ang tunog ng kanyang halahak ay tila isang sumpa na naiwan sa malamig na hangin ng opisina. Hindi ako natinag. Nanatili akong nakatayo sa harap ng malawak na bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa loob lamang ng isang oras, kumalat ang balita sa buong social media at mga news outlet. Ngunit hindi ang pagkakaaresto ni Adrian ang naging headline. Isang serya ng mga dokumento ang kumalat sa internet. Mga dokumentong nagsasabing ang aking ama, si Don Roberto, ay isang korap na negosyante na nagnakaw sa kaban ng bayan noong kanyang kapanahunan. Maya, we have a problem, bungad ni Gabriel pagpasok niya sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Ang stock price ng Don Industries ay bumulusok ng higit sa 50% sa loob lang ng 30 minuto. Ang publiko ay nagagalit. Masyadong malakas ang epekto ng hiya sa pangalan ng pamilya mo ngayon. Sinasabi ng lahat na ang yaman niyo ay galing sa dumi. Plano ito ni Adrian, ang malamig kong tugon habang tinitingnan ang mga komento sa aking tablet. Alam niyang hindi niya ako matatalo sa pera, kaya ang dangal ni Papa ang binababoy niya. He wants me to crawl in shame. Anong gagawin natin? The investors are pulling out. We need to release a statement, mungkahi ni Gabriel. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Isang tahimik na suporta na naramdaman ko ang init sa gitna ng aking panlalamig. No statement, Gabriel. Hindi tayo magpapaliwanag sa mga taong hindi naman makikinig, ang sagot ko habang humaharap sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Mag-oorganisa tayo ng isang press conference. Bukas na bukas din, sa mismong lumang planta kung saan nagsimula si Papa. At kailangan nating mahanap ang orihinal na nagpadala ng mensahe sa akin noong unang gabi. Mabilis na kumilos si Gabriel. Sa tulong ng kanyang mga IT experts,
Natuntun namin ang pinagmula ng anonymous message. Halos tumigil ang aking hininga nang makita ang resulta. Ang mensaheng nagbabala sa akin tungkol kay Adrian ay nanggaling sa isang burner phone na huling ginamit sa loob mismo ng aming mansyon, sa silid ni Celeste. Celeste? Ang pabulong kong tanong. Siya ang nagbabala sa akin? Bakit? Siguro ay gusto niyang maghiwalay kayo ni Adrian ng mas maaga para siya na ang pumalit, hinala ni Gabriel. Hindi niya inaasahan na mas matalino ka at sisirain mo silang dalawa ng sabay. She tried to play the game, but she outsmarted herself. Kinaumagahan, sa gitna ng ingay ng mga reporter at ang galit na sigaw ng ilang mga protesters sa labas ng planta, lumabas ako ng sasakyan. Ramdam ko ang mapanghusgang tingin ng mundo. Ang bawat flash ng camera ay tila isang pagtatanong sa aking integridad. Ngunit itinaas ko ang aking ulo. Hindi ako magtatago sa likod ng mga bodyguard. Madam Maya, totoo po ba na ang lahat ng yaman ng mga don ay galing sa ilegal na paraan? Sigaw ng isang reporter. Is it true that your father was a criminal? Tanong pa ng isa. Naglakad ako patungo sa podium. Ang hangin sa loob ng planta ay amoy kalawang at pawis, ang amoy ng tunay na pagtatrabaho. Tiningnan ko ang bawat camera lens ng diretsyo. Nandito ako hindi para linisin ang aking pangalan. Ang panimula ko, ang aking boses ay pumailan lang sa buong pasilidad, malakas at walang pang-inginig. Nandito ako para ipakita sa inyo kung paano binubuo ang isang kasinungalingan ng mga taong desperadong itago ang kanilang sariling kabulukan. Ang mga dokumentong nakita nyo ay peke, at alam ko kung sino ang gumawa ng mga iyon. Sa gitna ng aking pagsasalita, isang kaguluhan ang naganap sa likuran ng mga reporter. Isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang dahan-dahang itinutulak ni Tita Elena papasok sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay payat at maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng gulong ng wheelchair sa semento. Sino siya, Madam Maya? Tanong ng isang mamamahayag. Siya si Dr. Jose Mendoza, ang aking sagot habang tinuturo ang lalaki. Ang doktor na sinasabing nag-issue ng mga medical records ni Papa at ang parehong tao na binayaran ni Adrian para pasipikahin ang mga dokumento laban sa aking ama 20 taon na ang nakalilipas. Isang matinding bulungan ang sumabog sa loob ng planta. Ang lahat ng kamera ay nakatutok na ngayon sa doktor. Kitang-kita ang panghinginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang inaabot ang mikropono. Nandito ako para sabihin ang totoo. Ang paos na tinig ng doktor na dinala ng sound system sa bawat sulok ng silid. Hindi si Don Roberto ang kriminal. Si Adrian Don at ang kanyang pamilya, sila ang gumamit sa akin para sirain ang isang mabuting tao. Tumingin ako sa paligid. Ang mga mukha ng mga protesters ay unti-unting nagbago mula sa galit patungo sa pagkalito at gulat. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, nakita ko sa di kalayuan ang isang pamilyar na muka. Si Celeste. Nakatayo siya sa dilim sa likod ng mga kagamitan sa planta. May hawak siyang isang maliit na remote control at ang kanyang ngiti ay tila isang hudyat ng isang panganib na hindi namin inaasahan. Bago ko pa maman matapos ang aking iniisip, isang malakas na tunog ng pagputok ng kuryente ang narinig sa buong planta. At ang lahat ng ilaw ay biglang namatay. Sa gitna ng kadiliman, maririnig ang mabilis na paghinga ng mga taong naghahanap ng kaligtasan. Ang tunog ng mga nagbabangga ang silya at ang mga bulong ng takot ay bumalot sa malawak na planta. Ngunit sa halip na manginig, nanatili akong nakatayo sa likod ng podium. Hinawakan ko ang gilid nito ng mahigpit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay. Alam ko ang bawat sulok ng lugar na ito. Ang kadiliman ay hindi ko kaaway. Ito ay isang lumang kaibigan na nagpapaalala sa akin kung paano ko natutong lumaban ng mag-isa. Huwag kayong matakot, ang sigaw ni Gabriel sa gitna ng dilim. Nananatiling ligtas ang lahat.
Maya, nasaan ka? Nandito lang ako, Gabriel. Huwag kang gumalaw. Ang malamig kong sagot. Ang aking boses ay pumailan lang, kalmado at puno ng awtoridad. Sapat na para patahimikin ang nagkakagulong mga reporter. Narinig ko ang mahinang pagtakbo sa bandang kaliwa ko. Ang tunog ng mga yabag na tila nagmamadali patungo sa kinalalagyan ni Dr. Mendoza. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang maliit na flashlight mula sa aking bulsa at itinutok ito sa direksyong iyon. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Celeste. Hawak niya ang isang matalim na gunting. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang papalapit sa matandang doktor. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang boses ni Celeste ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Kung mawawala ako, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira, Maya. Bitawan mo yan, Celeste. Ang utos ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kadiliman ay hindi sapat para itago ang iyong mga dumi. Hindi mo ba naisip na bago pa man mamatay ang mga ilaw ay nakahanda na ang lahat? Sa isang iglap, ang mga emergency light ng planta ay biglang bumukas. Ang malakas na tunog ng generator ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Tumambad sa lahat si Celeste na nakatayo malapit kay Dr. Mendoza, huli sa akto ng pagtatangkang manakit. Ang mga flash ng kamera ay muling nagliwanag. Sa pagkakataong ito ay hindi para sa akin, kundi para sa paglantad ng tunay na halimaw. You're pathetic, Celeste. Ang boses ko ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Gagamit ka ng dahas dahil wala ka ng mahanap na kasinungalingan? Ang iyong ama ay namatay sa sarili niyang kasakiman. At ngayon, tinatahak mo ang parehong landas. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas namin dahil sa pamilya mo. Ang hiyaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Don Roberto took everything from my father. He deserved to die. Ang ama mo ang nagnakaw sa mga manggagawa, Celeste. At ang ama ko ang nagbayad para sa mga kasalanang hindi niya ginawa para lang manatiling buo ang industriyang ito. Ang sagot ko habang ipinapakita ang orihinal na ledger na nahanap ko sa Batangas. Narito ang lahat, ang bawat sentimong ibinulsa ng tatay mo, at ang bawat dokumentong pinirmahan ni Adrian para ituloy ang krimen niyo. Lumapit ang mga pulis at dahan-dahang kinuha ang gunting mula sa kamay ni Celeste. Wala na siyang nagawa, kundi ang mapaluhod sa semento. Ang kanyang muka ay puno ng hiya at puot, habang ang bawat reporter ay kumukuha ng litrato ng kanyang pagbagsak. Ang pa-victim na maskara ay tuluyan ng natanggal. Iniiwan ang isang babaeng nilamon ng sarili niyang hantungan. Hinarap ko muli ang mga kamera. Sa mga investors na sinabihan ni Adrian na wala ng pondo ang Dawn Industries, meron akong gustong ipakita sa inyo. Iniharap ko ang aking tablet sa gitna ng press conference. Ang sinasabi ni Adrian na failed trade ay isang ilusyon. I anticipated his move months ago. Every centavo he tried to siphon was diverted to a secure escrow account under the Dawn Legacy Foundation. The money is here. The liquidity is intact. And the workers will be paid with interest. Isang masigabong palakpakan ang sumabog sa loob ng planta. Nakita ko ang mga manggagawa na nagyakapan. Ang ilan ay umiiyak sa tuwa. Si Tita Elena ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Nagawa mo, Maya, bulong niya. Ang iyong ama ay payapa na ngayon. Matapos ang kaguluhan, habang inilalabas si Celeste at ang mga ebidensya, lumapit sa akin si Gabriel. Ang kanyang muka ay seryoso pa rin. Maya, it's done. Adrian has been served with additional charges of attempted murder and economic sabotage. Hindi na siya makakalabas ng kulungan. Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ang tapat kong pasasalamat. I didn't do much. Ikaw ang gumawa ng lahat ng mahihirap na desisyon. Ang tugon niya na may kasamang matipid na ngiti. But there's one thing.
Celeste dropped this when she was being taken away. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na bawal na barya at isang luray-luray na sobre. Pagbukas ko, nakita ko ang isang litrato. Ang litrato namin ni Adrian sa aming kasal. Ngunit ang mukha ko ay ginupit at pinalitan ng mukha ni Celeste. Sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang tila isang huling babala. Ang reyna ay maaring palitan, ngunit ang trono ay laging may bahid ng dugo. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking likuran, ngunit mabilis ko itong iwinaksi. Tumingin ako sa malawak na planta, sa mga taong umaasa sa akin, at sa liwanag ng araw na nagsisimulang sumilip sa bintana. Gabriel, ipadala mo ang lahat ng dokumento sa korte, ang huling utos ko. Tapos na ang paghuhukom para sa araw na ito. Pero para sa akin, ito pa lang ang simula ng tunay na kalayaan. Habang naglalakad kami palabas, naramdaman ko ang bigat ng bawat sentimong aking naisalba at ang halaga ng bawat buhay na aking naipagtanggol. Ang Queen of Nothing na sinasabi ni Adrian ay wala na. Ngayon, nakatayo ako bilang Maya Dawn, ang babaeng binuo ng sakit, pinatibay ng katotohanan, at pinanday ng sarili niyang katuwiran. Ang bawat pirma ko sa mga bagong kontrata ay tila isang hakbang patungo sa pagbuo muli ng isang imperyong muntik ng mawasak ng kasakiman. Nakaupo ako sa malawak na mesa ng aking ama. Ang bintana sa aking likuran ay nagpapakita ng abalang syudad ng Makati. Ang silid na ito ay hindi na amoy tabako at lumang kasinungalingan. Ngayon, amoy sariwang bulaklak ito at ang bango ng bagong simula. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko sa takot kay Adrian ay ngayon ay naglalakad ng may taas na no. Dala ang katiyakang ang kanilang pinaglilingkuran ay isang lider na may integridad. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig ko. Inaasahan ko si Gabriel, ngunit ang pumasok ay isang anino ng nakaraan na halos hindi ko na makilala. Si Tita Cora. Ang babaeng dati ay balot ng mga mamahaling alahas at suot ay tilanggaling pa sa Europa, ay ngayon ay nakasuot ng kupas na blusa. Ang kanyang buhok ay tila hindi na ayos ng ilang araw. Wala na ang kanyang matapang na anyo. Ang tanghing natira ay ang bakas ng isang reynang nawala ng palasyo. Maya? Hiha? Ang kanyang boses ay nanginginig. Malayo sa boses na humiyaw sa akin sa mansyon, ilang linggo lang ang nakalilipas. Pakiusap, kausapin mo naman ako. Wala na tayong dapat pag-usapan, Tita Cora. Ang malamig kong tugon, habang hindi man lang inaalis ang tingin sa mga dokumentong hawak ko. Ang lahat ng kailangan nyo ay nasa kamay na ng mga abogado. Iha, ang mansyon, ang lahat ng gamit ko ay kinukuha na ng bangko. Wala kaming matitirhan. Ang anak ko ay nasa kulungan at walang magawa. Pakiusap. Kahit ang maliit na cottage lang sa likod ng rest house, ibigay mo na sa akin. May utang na loob ka rin naman sa pamilya namin, hindi ba? Ang kanyang pagsusumamo, muling sinusubukang gamitin ang luma niyang sandata. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking panulat at tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay walang bakas ng awa. Tanging ang katotohanan lamang ang naroon. Utang na loob? Tita Cora, ang utang na loob ay ibinibigay sa taong tumulong sa iyo nang walang hinihintay na kapalit. Ang pamilya niyo ay hindi tumulong sa akin. Kinuha niyo ang lahat sa akin habang pinagmumukha niyo akong basura sa harap ng publiko. Maya, nagkamali kami, aminin ko. Pero matanda na ako. Saan ako pupunta? Ang kanyang paghagulgol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na humahawak sa gilid ng aking mesa. Ang respeto at ang tahanan ay hindi hinihingi, Tita Cora. Ito ay pinaghihirapan at itinatanim ng may katapatan ang mitya ng aking boses. Binigyan ko kaya ng pagkakataong umalis ng may kaunting dangal, ngunit mas pinili niyo ang sumunod sa kasakiman ni Adrian. Ang bawat sentimong nawala sa inyo ay ang presyong binayaran niyo para sa inyong mga kasinungalingan.
Maaari na kayong umalis. Napatulala siya sa aking sinabi. Ang kanyang muka ay tila biglang tumanda ng 100 taon. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang hiya sa kanyang mga mata. Ang tunay na hiya na dulot ng pagkakalantad ng sariling kabulukan. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang paglakad ay tila isang talunang sundalo na sumusuko na sa digmaan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pamilyar at matatag na mga yabag ni Gabriel. Pagpasok niya, may dala siyang isang manipis na folder at isang maliit na tasa ng kape na inilapag niya sa aking tabi. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang yakap sa gitna ng aking malamig na katuwiran. "She's gone, Maya. I saw her at the lobby." Ani Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. "You did the right thing. Ang katarungan ay hindi laging madali, pero ito ay kinakailangan." "Salamat, Gabriel. Kumusta ang balita tungkol kay Celeste?" Ang tanong ko habang humihikop ng kape. Nahanap na siya ng mga awtoridad sa isang maliit na paupahan sa Tondo. Wala na ang mga mamahaling gamit niya. Lahat ay naibenta na para pambayad sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang balita ko, pati ang sarili niyang pamilya, ay itinakwil siya nang malaman ang ginawa niya sa pangalan ng ama niya, ang ulat ni Gabriel. "And Adrian? He is refusing to see anyone. He knows he has no way out." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa kinalalagyan na nito. Ang Dawn Industries ay nagsisimula na muling lumago at ang mga manggagawa ay may ngiti na sa kanilang mga labi kapag dumadaan ako sa planta. "Maya," tawag ni Gabriel habang tinititigan ako ng malalim. "The board is asking for a long-term plan. But personally, I'm asking for your plan. For yourself. What happens now?" Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa aking mukha. Naramdaman ko ang dahan-dahang paglapit ni Gabriel sa aking likuran. Hindi siya yumakap. Ngunit naramdaman ko ang init ng kanyang katawan malapit sa akin. Isang distansyang puno ng respeto at namumuong pagtangi. "Plano ko?" ang pabulong kong sagot. Plano kong mamuhay nang walang anino ng nakaraan. Plano kong patunayan na ang isang Don ay hindi lang basta pangalan, kundi isang paninindigan. And maybe, plano kong bigyan ang sarili ko ng pagkakataong muling magtiwala. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay banayad. Ang kanyang mga daliri ay humahaplo sa aking balat ng may pag-iingat. Tila ba ako ay isang mamahaling yaman na ayaw niyang mabasag? Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang isang hinaharap na hindi puno ng stratehiya at digmaan, kundi ng kapayapaan. "Hindi ka na mag-iisa, Maya. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka na muling buksan ang iyong puso." Ang pangako ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin ako muli sa abalang syudad. Ang reyna ay nagbalik na. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang korona ay hindi nagawa sa ginto at kasinungalingan. Ito ay gawa sa integridad, sa sakit na naging lakas, at sa pag-asang nagsisimulang sumibol sa gitna ng isang bagong umaga. Lumipas ang mga buwan na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang dating maruming ilog. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng aming rest house sa Batangas. Ang lugar na dati ay naging kulungan ko, ngunit ngayon ay saksi sa aking ganap na paglaya. Ang bawat hampas ng alon sa aking mga paa ay tila isang banayad na paalala na ang lahat ng sakit, gaano man ito katindi, ay dahan-dahang hinuhugasan ng panahon at ng sariling pagpapasya. Hindi ko na nararamdaman ang bigat sa aking dibdib kapag naalala ko ang nakaraan. Ang balita tungkol kay Adrian ay dumating na sa kanyang huling hantungan, ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang halahak na dati ay puno ng yabang
ay napalitan na ng katahimikan sa loob ng 4 na sulok ng selda. Si Celeste naman, ayon sa mga huling ulat, ay tuluyan ang nilamon ng limot, isang babaeng nangarap ng korona, ngunit nakalimutang ang tunay na reyna ay hindi nagnanahaw ng trono. Tiningnan ko ang malawak na dagat. Ang kulay asul nito ay sumasalamin sa kapayapaang ngayon ko, lang tunay na naramdaman. Ang bawat sugat sa aking puso ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng aking pakikipaglaban. Hindi ako naging biktima. Ako ay naging mananalo. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng kanyang pabango na may halong amoy ng dagat at ang matatag niyang mga hakbang sa buhangin ay sapat na para bigyan ako ng ngiti. Lumapit si Gabriel at tumayo sa aking tabi. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa akin, isang tahimik na pangako ng suporta. Ang lalim ng iniisip mo, Maya, ani Gabriel. Ang kanyang boses ay malambot, malayo sa boses ng isang abogadong nakikipaglaban sa korte. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating natin mula noong gabi ng anibersaryo. Ang tugon ko, habang dahan-dahang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng bagyo. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumisiksik sa pagitan ng aking mga daliri. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lunas sa lahat ng lamig na dinanas ko. Sabi ko naman sa'yo, I was the debt your father collected for you. But now, I am staying because I want to be part of the future you're building. Tumingin ako sa kanya. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang mundong hindi na kailangang lagyan ng stratehiya. Isang mundong puno ng katapatan at pag-asang nagsisimulang mamukadkad. Ang Dawn Industries ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging simbolo ng integridad at pagmamahal sa kapwa, ang tunay na legacy ng aking ama. Nagawa ko na ang lahat, Gabriel. Nakuha ko na ang hustisya. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon, ang pabulong kong wika. Ang salitang patawad ay hindi para kay Adrian o kay Celeste, kundi para sa aking sarili. Isang pagpapalaya sa babaeng dati ay naniwalang sapat na ang sakripisyo para makuha ang pagmamahal. You are more than enough, Maya. You are the queen of your own life. Ang sagot ni Gabriel bago niya dahan-dahang inilapit ang kanyang muka sa akin. Naramdaman ko ang kanyang banayad na halik sa aking isang sagradong sandali na puno ng respeto at pagmamahal. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit, alam ko sa aking sarili na ang aking kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang reyna ay hindi na kailangang lumaban ng mag-isa. Ang bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay sana'y mahanap din ang kanilang sariling lakas. Na ang pagtataksil ay hindi katapusan, kundi isang hamon para mahanap ang tunay na ningning sa loob natin. Ang katarungan ay maaring matagal, ang sakit ay maaring malalim. Ngunit sa huli, ang katotohanan at ang pagmamahal sa sarili ang laging magtatagumpay. Naglakad kami ni Gabriel pabalik sa mansyon, magkahawak kamay sa ilalim ng unang bitiin sa langit. Ang hangin ay sariwa, ang puso ko ay payapa, at ang bukas ay maliwanag. Ako si Maya Dawn, at ito ang aking tagumpay.